Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid po ng mga updates, mga ganap, mga pangyayari at mga pang-araw-araw na routine ng isang OFW. Mga kakayod, itong vlog natin ay naka-address po lalo na sa mga Pilipino na gustong mag-abroad at saka sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas para magtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon, greetings po muna tayo sa mga viewers natin dito sa ibang bansa, lalo na po kay kakayod Maris sa Alcobar. Salamat po sa pagsunod at pagtangkilik sa ating vlog, at sa mga nanonood po sa atin dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, isa ka rin siguro sa mga nagtaka o nabigla na yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo na galing dyan sa Pilipinas, isa siyang Katoliko. Tapos pagtrabaho niya dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, naging Muslim siya hanggang sa nakauwi siya sa Pilipinas. Mga kakayod, wala tayong problema kung anong relihiyon yung paniniwalaan ng isang tao, kasi may karapatan po tayong mamili kung saang relihiyon tayo gustong makisapi. At paniniwala ko po, hindi po relihiyon yung makapagligtas sa sarili natin, kundi mismo tayo din. Alam din natin kung ano yung sitwasyon natin o ano yung mga ginagawa natin na mali o tama na maging dahilan kung saan tayo mapunta sa panahon ng ating kamatayan. Mga kakayod, pag-usapan natin ngayon yung 10 mga nakikita ko na ikwento din sa akin ng mga kasama ko dito na nag-convert ng Islam pagdating nila dito sa Middle East. Yung mga dahilan at mga factors kung bakit nag-convert sila galing sa relihiyong Katoliko papuntang relihiyong Islam. Una mga kakayod, yung nabayaran sila ng malaking halaga. Kasi mga kakayod, dito sa Muslim countries, pag isa kang Katoliko tapos nag-convert ka sa pagiging Islam, meron po silang malaking halaga na ibibigay sa iyo na makakatulong sa iyo, sa pamilya mo sa Pilipinas, at saka sa iba pang mga kamag-anak mo na nangangailangan ng pera. Isa rin itong technique mga kakayod na ang isang Pilipino na mag-convert sa Islam dahil sa problema niya sa pera at saka gusto niyang masolusyonan agad yung mga dapat na pagastusan sa sarili niya at saka sa pamilya niya na nandun sa Pilipinas, na umaasa lang din sa kita at padala galing sa kanya. Pangalawa mga kakayod, itong rampant na talaga na nangyayari dito na parang ginagamit na lang yung pagbalik Islam o pag-convert sa pagiging Islam dahil gusto ng mga Pilipino na makapag-asawa dito sa ibang bansa ng iba. Kahit kasal sila sa Pilipinas, yung partner nila dito kasal din sa Pilipinas, pag nag-Islam sila dito, nagbalik Islam sila or nag-convert sila sa pagiging Islam, pwede silang maikasal dito sa relihiyong Islam. Kahit may marriage certificate na sila sa Pilipinas sa Katoliko, maikasal pa rin sila. Matuloy pa rin yung gusto nilang magsama sila dito, nakasal sila at legal sila dito na hindi sila mahuhuli ng mga pulis. Pangatlo mga kakayod, yung pagiging
impluwensyado or magkaroon sila ng maraming impluwensya. Kasi mga kakayod, kung nagtatrabaho ka dito sa Muslim countries, pag Muslim ka, marami kang maging kakilala na nagtatrabaho sa mga government agencies, mga hospital, at iba pang mga sangay ng gobyerno na magiging kaibigan mo, maging koneksyon mo. Kung meron kang mga lalakarin, mas ma-prioritize ka, mas mapabilis yung proseso ng mga papel na inaayos mo dahil kaparehas ka na nila ng paniniwala. Sa panahon din ng mga kakayod ng pag-uwi mo, mabilis na yung proseso kasi hindi ka na dadaan pa sa iba pang mga katanungan dahil kaparehas na kayo ng paniniwala. Pang-apat mga kakayod, ito yung kadalasang nangyari pag ang Pilipino dito ay nag-commit siya ng mabigat na pagkakasala. Halimbawa mga kakayod, yung nakapatay yung Pilipino, habang nandun siya sa kulungan, pag nag-convert siya papuntang Islam, may mga points, may mga possibility na mabawasan yung kaso niya dahil bumalik siya sa Islam. May exception yan, may mga points para gagaan yung sentensya niya at saka mapaaga yung pagpapalaya sa kanya kung makalaya man siya. Panlima mga kakayod, pakikisama. Kasi itong pakikisama mga kakayod, napalibutan ka ng mga kasama mo sa trabaho, mga amo mo na Muslim, may posibilidad mga kakayod na i-ano ka talaga nila, iinganyo ka nila or i-convince ka talaga nila na mag-convert para magkaparehas na kayo ng relihiyon. At sa pakikisama mga kakayod, minsan nahihiya ka na din na tumanggi. Kaya napasubo ka na lang, sumama ka na lang sa kanila, nag-convert ka para rin hindi sila ma-disappoint, hindi sila magalit, at hindi sila mangdidma sa'yo, lalo na pag yung mga tao na yon yung may malaking posisyon sa kumpanya na pinapasukan mo. Bago tayo tutungo sa pang-anim mga kakayod, paki-comment mo na sa baba kung ano yung mga gusto nyong ipaabot sa atin. Paki-like na lang po, subscribe, at hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Pang-anim mga kakayod, na dahilan kung bakit ang isang Kristiyanong Pilipino pagdating dito sa bansang Arabo ay nag-convert bilang isang Muslim, yung napangakuan ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Kasi may mga nagre-recruit talaga dito mga kakayod para maging Islam ka, na nangangako na pag bumalik Islam ka or nag-convert ka bilang Islam, ipopromote ka sa trabaho, dalhin yung pamilya mo dito para makasama mo na, bigyan kayo ng bahay, bigyan din ng trabaho yung asawa at saka mga anak mo na pwede nang magtrabaho. Ginagrab din to ng mga Pilipino mga kakayod para na rin masigurado na makasama na yung pamilya niya dito, magkatrabaho yung mga anak niya, at saka mabuhay na rin sila na may magandang kinabukasan at saka secure na yung financial stability ng pamilya. Hindi rin natin sila masisisi mga kakayod kasi nagiging practical na lang sila para na rin sa kanilang magandang kinabukasan. Pang-anim mga kakayod, yung napilitan lang siya sa pamilya
ng kanyang nakarelasyon dito sa ibang bansa, lalo na po kung nakarelasyon siya dito ng lokal o di kaya native talaga na Islam. Kailangan talaga niyang sundan kung ano yung iutos ng pamilya niya, lalo na yung pag-convert niya ng relihiyon, kasi ilalayo ng pamilya ng babae yung anak nila para hindi na makasama ng lalaki pag hindi nag-convert yung lalaki pupuntang Islam. Kung mahal talaga niyo yung Muslim na babae, mga kakayod, wala siyang choice kundi sundin na lang yung gusto ng pamilya para hindi rin siya baliktarin, saka hindi pa siya magkaroon ng kaso at dagdag problema. Susunod, mga kakayod, yung halimbawa Pilipino or Pilipina dito na nagustuhan o naibigan ng isang Muslim, no choice sila, mga kakayod, mag-convert sila para mapag-isa na lang yung pamilya nilang buuin, at saka wala nang marami pang hindrances sa mga paniniwala at saka pakikisama doon sa pamilya ng Muslim. Siya, mga kakayod, yung bad habit din ng ibang Pilipino na nag-convert sa pagiging Muslim, yung pinipirahan lang nila, hinuhut-hutan lang nila yung mga Muslim. Halimbawa, mga kakayod, panahon ng Ramadan, panahon ng mga holidays dito, or yung pagbibigay nila ng mga hadiah o regalo, minsan din, mga kakayod, isa din yan na dahilan kung bakit nag-convert ang isang Pilipino na pagiging Muslim, kasi gusto lang niyang yung panahon, gusto lang niyang makakuha ng maraming pera, gamit, at gusto lang niyang maraming magbibigay sa kanya kung ano man yung mga kailangan niya. Tinitake advantage lang niya yung pagiging Muslim niya. Pang-sampu, mga kakayod, ito yung pinakamagandang dahilan kung bakit nag-Muslim yung isang Pilipino na Kristiyano pagdating niya dito sa Arab countries. Yung natuklasan talaga niya, mga kakayod, na mas napabuti niya yung kaluluwa niya na aspeto, yung pangangatawan niyang aspeto, pag-iisip niya, at gusto talaga niyang sumunod sa aral ng mga Muslim at pinapanindigan talaga niya, ginagawa niya yung tama para sa sarili niya, para sa kapwa, at saka para sa Panginoon na tinatawag nilang Allah. Mga kakayod, yung mga napag-usapan natin na mga aspeto kung bakit nag-convert yung isang Kristiyanong Pilipino pagdating niya dito sa Arab countries na naging Muslim na siya, wala tayong magawa niyan, mga kakayod. Mayroon tayong mga sariling choices, mga sariling pagdidesisyon, at mga sariling gustong tahakin sa buhay. Irespeto natin ang isa't isa, mga kakayod. At lagi natin tandaan, mga kakayod, na ang buhay ng isang OFW, Muslim ka man, Kristiyano ka man, o ano man yung paniniwala mo sa buhay, nandito tayo sa ibang bansa para tumupad ng ating mga pangarap para sa ating pamilya. Hanggang dito na lang, mga kakayod. Maraming salamat po.